kung si Jairus lumapit doon, kahit na nagkikiusap, nakaluhod, nagmamakaawa, na si Jesus ay pumunta sa bahay niya para ipanalangin ang kanyang anak at pagalingin. Kung nakita naman sa puso ni Jesus, nakita niya sa puso ni Jairus na hindi talaga naniniwala sa Jairus, do you think Jesus will go with him? No? Hello? Ang Diyos ay kumikilos sa mga naniniwala sa Kanya. Alam pa ka lang. Imagine nyo, ang daming tao ron na nagsisiksikan na naghahangad ng himala mula kay Jesus. Here comes Jairus. Pumasok sa eksena. He got the attention of Jesus. And then Jesus goes with him. Why? Because he believed in Jesus. Amen? Ano pa ba tayo? Sumama si Jesus kay Jairus kasi nakita niya si Jairus ay talagang naniniwala sa kanyang magagawa. Pangapat, ito ang maganda. Pangapat, verses 30 and 32. Tatalon tayo Laksan niyo talon niyo. Verse 30. Ang pangapat ito, truth about believing. Pangapat, ito natin. Not all who follow and come closely to the Lord are truly believing the Lord. Hindi lahat ng sumunod kay Jesus, nung sumama siya kay Jairus, the multitude followed Jesus. At ginigit-git pa si Jesus, right? Tama po ba? Magkabi-kabila, ginigit-git si Jesus. Pero itong babae, pumasok naman sa eksena. Nung mahipo ang laylay ng damit ni Jesus, naramdaman ni Jesus na may nakakawalang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kaya huminto siya at tinanong niya ang mga alagad, hindi ang mga tao, ang mga alagad, who touched me? Sumagot yung mga alagad, Panginoon naman, ano ba naman tanong yan? Ang dami-daming tao nagsisiksikan sa'yo, ginigipit ka. Tapos tatanungin mo, sino ang humipo sa akin? Hindi nakatiis yung babae. Kasi alam niya talagang may talagang nangyaring magandang himala sa buhay niya. Hello? Are you listening? Makinig po kayo mabuti. Kung talagang may magandang nangyari sa buhay niyo, dahil may ginawa ang Diyos sa inyo, hindi kayo makatitiis na hindi ito sabihin. Na hindi ito ipahayag sa iba. Amen? Hindi na kayanan ng babaeng itago ang kanyang naranasang himala na ginawa ni Jesus sa buhay niya. Makinig po kayo mabuti. Hindi lahat ng maraming sumusunod at sumusunod ng malapitan kay Jesus ay talagang naniniwala. Kasi kung lahat yun naniniwala at nakahipo kay Jesus, may mga sakit sila, nauna na silang gumaling. Nauna na silang gumaling. Kaya nga sabi ng mga alagad, Lord, ang dami nang humipo sa'yo. Dami nang nanggigit sa'yo, umipit sa'yo. Sasabihin mo, sino humipo sa'yo? Bakit po? Kasi kakaiba yung hipo ng babaeng inaagasan ng dugo for almost 12 years. Yung hipo ng babae kay Jesus ay hipo ng pananampalataya. Tapakan natin ang Panginoon. Isang warning sa ating lahat. Hindi lahat ng sumusunod at nagpupursiging maging malapit kay Jesus sa Diyos ay talagang naniniwala. Hello? See to it. Tiyakin mo na talagang naniniwala ka. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, magtitigan mo na kayo mata sa mata. Talaga. Diba, totoo ang daming mga ang daming gustong sumunod sa Diyos. Panahon pa lang na Jesus Ang dami. Minsan sa mga churches, makinig po kayo, minsan sa mga churches, ang tanungan, ilan na kayo sa church nyo? Parang mga mo sa pinagparamihan. Hindi yan Hindi issue sa Diyos, ang dami. Ang issue sa Diyos ay ang pananampalataya. Hindi ang dami. Ang dami nga gumigipit kay Jesus Pero isa lang ang nakakuha ng atensyon niya. Dalawa lang, si Jairus at yung babaeng inaagasan ng dugo. You see, bakit? Kasi sila'y naniniwala. Amen? Number 5, truths about believing. Verse 24 and 30. 24, verse 24. The Lord is attentive and sensitive to those who truly believe. Ang Panginoon ay nakatuon
at sensitibo sa mga totoong naniniwala. Among many people in the crowds, in the multitudes, si Jairus lang at ang babaeng dinudugo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Right? Right? Are you listening? Not all the crowds of people, not all the multitudes of people got the attention of the Lord. Hindi po, mga kapatid. Ang dating ni Jairus, nakuha niya atensyon ni Jesus. Paghipo ng babae sa kailangan ng damit ni Jesus, nakuha niya atensyon ng Panginoon. Why? Because they believe. They believe. Amen? Listen. If you believe, God will be attentive to you. If you believe, God will be sensitive to you. If you believe. If we believe. Amen? Number 6, verse 23. Verse 23. Pang-anim na katotohanan tungkol sa believe. There is really nothing impossible if we will only believe. Nothing is impossible to those who believe. Amen? Amen? Nakikinig po ba tayo? Amen po. Kahit malapit ng mamatay ang anak niya, dahil nandun si Jesus, mabubuhay muli ang kanyang anak. Ito namang babaeng ito, sabi niya, laylayan lang ang damit ni Jesus, gagaling ako. Nothing really impossible to those who believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 23 ulit, mga kapatid. Believing can do two things to God. Kapag naniwala ka, meron itong dalawang nagagawa sa Diyos. Ang paniniwala natin. Alam niyo kung ano? Number 1, sa verse 23, sa binasa natin, believing can touch the heart of God. Nahipo ni Jairus ang puso ni Jesus. Kaya sumama siya kay Jairus. Naramdaman ni Jesus ang damdamin ng isang ama na nagmamalasakit sa kanyang anak na malapit ng mamatay. Hello? You listening? If you believe, you touch the heart of God. Hello? If we believe, we are touching the heart of God. Number 2, verse 41. Basahin po natin lahat sabay-sabay. Believing can move the hands of God. Si Jesus, pagdating dun sa bahay ni Jairus, paglapit dun sa kanyang anak na nakaratay na sa baling ng karamdaman, malapit na mamatay, pwede niya naman sabihin na, be healed! Right? Pwede niya sabihin gumaling ka. Pero ano ginawa ni Jesus? Tinawakan niya ng kanyang kamay yung bata. Hello? Jesus stretched His hands and touched the daughter of Jairus. Believing can move the hands of God. Pag naniwala tayo sa Diyos, napapagalaw mo ang kamay ng Diyos. Pag naniwala ka sa Diyos, nahihipo mo ang puso ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. We can touch the heart of God, we can move the hands of God, if we will only believe. Amen po ba? Amen. If we touch the heart of God, if we move the hands of God, miracle will take place. Amen. Miracles will happen. Amen po ba? Amen. Yung anak ni Jairus, nasagip sa kamatayan. Meron pong isang lalaki, ang pangalan niya Blondine. Sabihin natin Blondine. Hindi ko alam kung bakit Blondine ang pangalan niya. Siguro baka Blondie ang buhok niya. Hindi natin no? Anyway, pangalan niya Blondine. At si Blondine ay dalubhasa sa circus. Si Blondine ay tumatawid sa maninipis na mga alambre sa pagitan ng Nagaraya Falls. Sa may parting Canada po ba yun? Sa Marder? Tumatawid siya ron, napaka-delikadong falls yun. Tumatawid siya ron at ang daming taong pumapalakpak sa kanya sa husay ng kanyang pagtawid sa alambre. Sa isang napakahabat, nakakatakot at delikadong pagtawid. Ang daming humahanga sa kanya. Napakanipis ng alambre, natatawid niya ng ilang beses nang hindi siya nahuhulog. Baka hanga-hanga yun, mga kapatid. At kung si Blondine ay minsan tumawid, sabi sa kanya ng mga tao, galing-galing mo talaga, Blondine. Isang tao roon na nagpamala sa kanya ng kakaibang appreciation, sabi sa kanya talaga, bilib na bilib ako sa iyo, Blondine. Ang galing mo talaga.
Sabi ni Blondine, talaga bang naniniwala ka sa akin? Na talagang kaya ko magpaulit-ulit tumawid dyan? Ay, kaya mo yan. Bilib na bilib ako sa iyo. Talaga bang naniniwala ka sa kakayanan ko? Na mahusay ako? At magaling ako at makatatawid ako dyan? Oo. Pwede ba? Sa huli kong pagtawid, sumumpay ka sa balikat ko. Umupo ka sa balikat ko habang tumatawid ako. Kaya mo bang gawin yun? Naniniwala ka ba sa kakayanan ko? Sabi ng tao, hindi pa na lang. Hindi pa na lang. Hello? May isang karamihan sa atin ganyan. Yes, Lord, naniniwala ako sa iyo, Lord. Pero hindi natin maipakita talaga sa aktwal ang ating paniniwala. Hindi natin maipakita sa pagsunod. Hello? Hindi natin maipakita sa ating pamumuhay totoong pagsunod sa Panginoong paniniwala sa Diyos. Pero sasabihin natin, I believe in God. Now listen, kung talagang naniniwala ka sa Diyos, dapat maayos ang buhay mo. Dapat maayos ang buhay mo. Dapat maganda ginagawa mo. Dahil naniniwala ka sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos hindi basta sinasabi. Ipinapakita ito sa aktwal na pamumuhay. Amen? Mga kapatid, God must be the very object of our believing. Ang Diyos ang dapat pinakasentro ng ating paniniwala. Listen, when we believe, we will live. Pwede ba pagtuunan natin ang pansin yung salitang believe? Baybayin natin. It is two syllable. Be and live. When we believe, you will live. Believe! You see? Nakuha niyo po? Believe! Ibig sabihin, mabuhay ka. Pag naniniwala ka, mabubuhay ka. In the case of Jairus' daughter, Jairus believed on the Lord Jesus Christ, his daughter lived. This woman who suffered 12 years from flow of blood, when she believed on Jesus, she lived. Nabuhay siya. Hello? Those who truly believe will surely live. Parapakan natin ang